Okay, ito pong muli ang inyong munting channel, ang Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo magpasalamat at bumati sa lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Tommy Aparisi. Okay, Tommy Aparisi. Ang sabi niya, hello sir, tanong ko lang po, bakit iba ang design ng recoil spring ng compact, subcompact na mga baril? May purpose ba yan? Thank you po. Okay, ang tinutukoy mo ay yung recoil reduction system at ay paliliwanag ko sa inyo yan. Okay, at bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 36,800 na mga subscribers at patuloy tayong dumarami, kaya pinasasalamatan ko ang ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. At pinapaalala ko rin sa inyo na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na dito. Okay, at pasasalamatan ko at babatiin ko muna kayo ng isang mapagpalang araw mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Sana tayo ay malakas ang pangatawan, ingatan natin na huwag tayong maaksidente at panatilihing malusog. Ayan, at pasasalamatan ko lamang ang ating mga sponsor na nagpadala ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante sapagkat tayo nga isang charity vlogger. Yan po ang main purpose ng aking pag-YouTube dahil ang kinikita ng aking YouTube ay sa kanila ko binibigay sa 6 na estudyante na mga anak na single parent na gusto rin namang makapagtapos ng pag-aaral. Tayo naman ay wala nang pinapag-aral kaya tayo ay tinutulong na lamang natin yung iba nating extra income. Ayan, at pasasalamatan ko, unang-una ay si Alfredo Isidro. Yan, natanggap na ng aking anak diyan sa aking GCash number. Yan na po ang aking GCash number. Yan ang tumatanggap at siya rin ang nagbibigay sa ating mga estudyante. Dahil kung dito ninyo ipadadala ko ulit sa Pilipinas, di doble ang charge. Ayan, maraming salamat si Alfredo Isidro sa bagong padala mo. Si Ordo Sipay ng Las Piñas. At gayon din kay Architect Arnel Salvador, ang kaibigan nating architect dito sa Kuwait. Gayon din kay Jubel Platon, kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, at doon sa ayaw magpakilala, tawagin na lang natin siyang Adrian. Okay, ayan, at bakit ba yung mga kumpak ay ganito kasi yun ganito ang spring. Ito yung tinatawag natin na spring recoil reduction system. Okay, dahil yung mga kumpak ay maiksi, so dinudubli na lang nila yung yung spring. May spring doon, may secondary at may primary. So ang purpose nito ay para ma-minimize din yung space. Okay? Dahil kung isa lang ay masyado maiksi ganon. At ang main purpose talaga nito ay kaya ito tinawag na reduction system. Recoil reduction system para mabawasan yung recoil ng baril. Dahil ito ay kung titingnan ninyo ang laro nito ay ganito, pakikita ko lang sa inyo nandyan yan. At pag yan ay tinulak ng nag-recoil, ay yung spring niya ay bali dalawa ang nagiging dalawa, isang primary at saka isang secondary. Primary yung malaki, ayan makikita ninyo yan siya unang na unang lumalaro to, so hindi gaanong katigasan. Pero pagka yung malapit, para maiwasan ba yung maiwasan yung ganito, maiwasan yung pack. Kasi parang may kasama na dyan yung shock buff. Kasi kung wala yan, ay parang nag-uuntugan na itong
Parang hindi ninyo maramdaman yung lapat ng bakal sa bakal. Parang hindi ninyo maramdaman yun. So ganito ang nangyayari dyan, no? Pakikita ko lang sa inyo. Ayan, no? Pag yan ay tinulak ninyo, ayan, makikita ninyo na unang nagpapangsyon itong yung primary, unang nagpapangsyon. Tapos yung pag yan ay sumasagad na, ay makikita naman ninyo na ito na yung nagdadalawa na sila. Medyo masakit sa kamay. Ayan, tutulak ko, ha. Makikita ninyo, yan, unang na yung itong primary na ito, tapos yung secondary, kaya mapapansin ninyo na nalalabas na rin yung secondary, medyo masakit lang sa kamay. Ayan, ito, pagkatapos gagana na to. Ayan, gumana na yung secondary. Pero una diyan, ang mauna diyan na itong primary na to, itong malaki na to. Ayan, yan. Pagdating sa kalahati, para hindi malakas yung recoil, ay magpapangsyon na itong secondary na to. Ayun na, lalabas na yun doon. Yun. Okay? So, ganyan yan. Pagdating na, yung una, ito muna. Ito yan. Hindi pa lumalabas yung doon. Yung sa maliit na spring. Pagkatapos, ayun. Yun. Kaya kumbaga, sa unang bugso ay malambot muna. Kumbaga, unang bugso ay malambot. Pero, pag maglalapat na yung bakal, ay medyo gaganit na. Kumbaga sa preno ay alalay. Hindi yung biglang preno na gano'n. Kumbaga, nag-alalay yung preno gano'n, sabay gaganon siya. Kaya yung bakal niya ay hindi nagaganunan. Kaya hindi na kailangan yung shock bap. At mapapansin niyo yung mga ganito ay ang tansya ko, ang pakiramdam ko, mga 20% ng recoil ay hindi naman 50%. Hindi naman ako naniniwala sa 20%. Sa ko ay mga 20% ang nawawala na nakokontrol na, kumbaga nami-minimize niya ng 20%. Sa akin yun, awan ko lang sa inyo kung kayo nakaranas na ng ganitong recoil spring. At hindi lang naman ito sa mga compact, may mga lumalabas na mga ganito na kahit do sa mga standard, kahit sa mga standard na baril, kahit sa mga hindi compact, naglabasan na yung mga ganito nga. Kahit sa mga anong model, makakaabil na kayo ng ganito. At hindi ko rin lang pwedeng ipakita sa inyo yung paggawa nito dahil pag-modified. Pero ito, original ito. Original ito ng mga Glock. Yan, yung mga latest na naglabasan ng Glock, mga ganito na. So, yung iba, nagpapagawa ng ganito. Para, yun nga, ang purpose nito ay sa recoil. Kumbaga, pag recoil niya ay, yun nga, yung malambot na ganun. Tapos, pagka yun talagang maglalapat na yung bakal, gagana na itong secondary na to. Itong secondary na to. Ito. So, yun ang purpose nito. Ang purpose talaga nito ay para, kasi yung mga maigsi, mas malalakas ang recoil nun. Yung mga maigsi ang barrel, mas malalakas yun. Mas malalakas yung sumipa. Kaya ganito ang ginagawa na ang ginagawa nilang na recoil. Ito yung reduction system. Recoil reduction system ang tawag dito. So ayun, yun ang paliwanag ko dito. At kung may paliwanag pa kayong iba, ay pwede naman ninyong i-share para naman na wag tayong maging madamot. Kasi baka meron kayong ibang paliwanag diyan. Mapagsama-sama natin yung ating mga maliliit na kaalaman para lumaki at lumago. Huwag tayong maging madamot sa So yun lang ang ko dito. At kung napansin niyo ito, may dugtong na to.
Ayan o, at tinuruan ko na kayo kung paano ang pagdudugtong ng mga naputol na spring o. Ayan o, ito, may dugtong na ito dito. So, nare-repair din ito. At sana may natutunan kayo kahit maliit na bagay, mapapakinabangan naman ninyo na kung gusto rin ninyong gumawa ng ganito, ituturo ko yan sa sa hindi sa dito sa YouTube, sa ating sa ating special class. Okay, at hangad ko na tayong lahat ay matuto para tayo lahat ay hindi maloko. Okay, mas lamang ang may kaalaman. Okay, shout out ulit sa aking magaling na estudyante, ang ating muse, ang ating lady mechanic at ang aking anak-anakan sa YouTube, ang aking adopted Chinchin Gutierrez ng Benguet. Okay, sana magkita-kita tayo pag ako umuwi at tayo ay mag-vlog ng sama-sama. Okay, ito ang inyong Pinifirearms Instructor, Gunsmith, Firearms Instructor, at hinaluan pa ng pagmimekaniko. Okay, God bless us all. Thank you very much.